Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa napaka-importanteng isyong pambayan. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. May buntag sa tanan. Opo, salamat po muli sa inyo pong panahon. So sir, naglabas po ng liham si SP Chis Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po may petsang Pebrero 24. Kayo hubay sumagot din po dito ng formal. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ay, hindi na po ako sumagot dyan kasi wala namang halos nagbago sa stand or vision ni Senate President. Yan din yung sinabi niya noon na wala siya talagang choice sa tingin niya. Ang posible lang o legal na panahon na pwedeng mag-impeachment court na ang Senado ay kung kailan meron kaming legislative session. So natali na si Senate President sa petsang June 2. So wala nang nagbago dyan at ang ginawa na lang niya, linagyan na lang niya ng mga detalye. Opo. Pwede ho ba kaming para lang ho sa mga sa mga nag-aaral din po siguro sa batas, Senator Coco, kung maparapatin po ninyo, no? Bagamat kaninyo, wala ho naman ng pinagbago dito, maliban na lang po dito sa interesting interpretation noong pong forthwith, pwede ho kaya? Kasi dito po binabanggit niya, alam naman daw niya yung verbal legis rule na binabanggit po ninyo sa inyong sulat. Opo. Pero ang kanya po ditong interpretasyon, hango po sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935 ay ang ibig sabihin daw noon within reasonable time at hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karaka-raka. Ano po may masasabi dito? Yung mga sinite niyang mga kaso na nag-interpret daw ng salitang forthwith, sigurado ako yung salitang yun, hindi yun yung nasa constitution natin kasi 1987 pa tong constitution natin . So kung meron mang ini-interpret yung mga old cases na yun, very old cases, ibang batas, siguro batas yun o makalumang batas. Pero ito sa pagkasulat po ng ating constitution, sinabi trial by the Senate shall forthwith proceed. Tapos kung makikita natin na meron pang isang rule sa ating constitution na bawal abalahin ang opisyal na mataas by impeachment cases na sobrang dalas, kaya merong 1-year rule na isang beses mo lang abalahin sa impeachment yung mga matataas na opisyalis natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules na yan, makikita natin na ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty, at saka kailangan protektahan din natin yung mataas na government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na rin malaman pati noong impeached official kung patuloy ba na istorbo itong kaso ko o tapusin na o tapos na para pwede na ako mag-concentrate sa trabaho ko. Ganun yung spirit dyan sa Constitution. Kaya pag-interpret natin sa forthwith, ibig sabihin yan agad. So isunod na agad yung paglilitis sa Senado without any delay. So balik din ako, Manong Ted, balik din ako sa dati kong analysis . Walang nagbago sa aking analysis kahit pinapakinggan ko ang ibang may contrary opinion, si SP. Mali kasi ang nakatali sila, tinali nila ang sarili nila na kailangan may legislative session bago maka-aksyon ang Senado bilang impeachment court. Pero hindi nga legislative function yung being a court at saka yung impeachment, pati ang Senado being an impeachment court, nakikita yun sa ibang artikulo sa ating Constitution. Sa Article 11, linagay yun. Samantalang yung Senado at Kongreso, House bilang legislature or legislative function, linagay yun sa Artikulo 6. So Article 6, ang legislative, Article 11, ang impeachment. So pati sa pag-structure ng ating Constitution, klarong-klaro na iniwalay kahit Senado ang binabanggit sa impeachment, hindi ito Senado bilang legislatura. Pero ito yung Senado ng Congress. Ito yung Senado pero hindi ito legislaturang Senado. Korte na ito. So sana
sana makita na nila yon kasi paulit-ulit na rin natin itong pinapaliwanag, Ted. Oo nga po. At paulit-ulit nga, pero ito nga po, no, meron na pong official na interpretasyon ang Senate President sa mamamagitan po ng kanyang sulat po sa inyo. So ngayon, sabi nga ninyo, wala naman nagbago dyan sa calendar na sinasabi pa ni SP noong pa man. So kung ganun po, no, na June 2 pa ang resumption po ng inyong sesyon at ngayon po ay Marso at 3 pa lamang, paano po yung usapin ng pagbubuo so far po ng mga importanteng mga paghahanda dito gaya ng binabanggit niya, yung pong ating rules ng impeachment? Meron ho ba kayong panukala dito kung sakasakali para kung ganun talaga ang kanyang gusto mangyari na June 2 pa ito para kahit papaano mabawasan na kayo ng trabaho by June 2? Oo, marami namang ginagawa na yung mga opisina sa Senado, binigyan niya na ng designation na pangkorte. Si Senate Secretary, sabi niya, ikaw yung clerk of court. So, mga logical naman yan. Tapos, ang nalalaman ko, nagda-dry run na sila doon or yung physical arrangement, check na nila kung ano yung magandang pwesto ng mga table namin, upuan namin, kung sakaling ang korte na ang Senado. Pero yung rules na yan, yung existing rules namin, naka-publish na yan, in-adapt naman yan naka-impeach na dumaan na yan sa isang trial sufficiente na yan actually. Pero kung meron lang kaming idadagdag yan ng detalye, ang idadagdag namin, hindi mga strange na mga idea, yung mga out of this world na idea. Ang ilalagay lang naman namin dyan na karagdagan, galing din sa rules of court. Sinabi din sa existing rules namin, sinabi na namin na suppletory ang may supplemental effect ang rules of court. So, automatic na rin yun. Pero pwede naming piliin pa kung ano man yung nasa rules of court na gusto na naming isulat dyan sa rules namin para lang siguradong yun ang tinutukoy namin na mayroong supplemental effect na galing sa rules of court. So, hindi na masyadong controversial yun kung masulat man yun o hindi. Opo. So, kumbaga, itong paghahanda na ito, hindi naman siya mahirap gawin, Senator. Yes. Oo. Lahat ng paghahanda, para sabihin na lang natin, tawagin na lang natin yun na preliminaries. Ang iba ay physical, ang iba ay mental or intellectual work na i-reduce din natin sa pagsusulat, reduced in writing. Opo. Pero yung pong usapin mismo ng pagtanggap na ng kaukulang mga ebidensya, lahat po ng mga doon mismo po na sakop ng actual impeachment process, definitely hindi pa ito mangyayari sa pagbabalik po ninyo doon sa 6 days ng inyong remaining session days. O mangyayari lang yun kasi kung naka-oath na. Kasi bilang judges, mag-oath din kami. Tandaan natin na sa paniniwala nga na kailangan naka-legislative session kami, pati yung pag-oath namin, June 2 na yung pinakamaaga nun. Kaya nga tayo nasasayangan kasi nga pwede na sana nag-oath kami ngayon tapos pasagutin na namin yung impeached official kasi may 10 days yan Padala ng summons, bigyan ng 10 araw sumagot. Tapos ang panel of prosecutors, mayroon 5 araw para sumagot. So, kalahating buwan na kaagad yun, So, sayang ba? Sayang kasi walang magagawa sa substance. Kapag sinabi natin substance, yung ang pinapakilos. Ang pinapakilos mo na yung na-impeach na opisyal. Saka yung mga prosecutor. Walang magagawa sa substance hanggat hindi pa nakakonvene ang korte. Ang manifestasyon na nakakonbina ang korte ay nanunumpa na yung nanunumpa na yung membro ng korte. So, Senate President, mag-o-oath yan. Ang mga senators, mag-o-oath yan. Ang aking point, pwede na nga namin gawin yan Pwede na namin sana ginawa yan ngayong araw. Pwede namin gawin yan next week. Kasi ang aking point, hindi kami kailangan naka-legislative session. Pero naka-court in session kami. Court in session, hindi legislative session.
Opo, opo. At kung yung nga pong inyong kaisipan po ang sari masusunod, bahala na kung may mag-question ito, eventually, ano po, Senator Coco, no? Meron talaga mag-question yun kasi kahit itong hindi namin pagkilos, meron din nag-question eh. Meron talaga. So, mas mabuti na yung ano ba yung tamang interpretation ng Constitution, sa tingin namin yun ang tama, sundin namin, then yung taong apektado, takbo na siya sa korte to question us. Ganun ang proseso. Opo. Sana pinipigilan kami, sana yung kaso ay pinipigilan kami kaysa yung kaso ay ginigising kami. Ganun na yan ang kaso ngayon eh. Ang kaso ngayon, ginigising ang Senado. Mas maganda yung pinipigilan ang Senado kasi ibig sabihin nun, kumikilos ang Senado. Senator, ito ho, ano ho ba ang danger nito sa usapin po ng mas maraming question kung magsisimula pa yung actual na trial sa 20th Congress or after nga ng first regular session day ng 20th Congress on July 28. Number one, issue din po noong continuing body kasi 12 lang ang matitira eh. 'Di ba? At yung dosing yung dose na 'yan magtatawid pero hindi pa daw po majority 'yon. Pangalawa, kung valid pa ba yung articles of impeachment na inihain sa 19th Congress. Ganun po mga usapin. Ano ba ang danger nito kung sakasakaling itatawid nga ito hanggang 20th Congress? Yung pagtawid ng impeachment, kasi kunyari June 2 pa yan umpisahan, talagang hindi na yan matatapos nung 19th Congress na Senado. Kasi June 30, tapos na yung term, ng mga nahalal nung para sa 19th Congress. So kung June 2, automatic na yung na mamanahin yan ng susunod na Senado. Ako wala akong problema doon. Kayang-kaya kong maisip yun o ma-justify sa isip ko na talagang mamanahin yan ng new members of the Senate. Pero isang Senado lang naman yan eh. O hindi gumalaw yan. May case number yan. O kunyari, case number 1-2025. Yan yung docket number ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Pagka-graduate ng mga senador ngayon, pumasok ang mga bagong senador, yan pa rin yung case number, docket number kasi yan ang case load ng korte. O sino yung korte? Yung Senado. O ay yung senator judges nagbago, okay lang kasi kahit naman ang mga Supreme Court, Court of Appeals Division, nagbabago ang mga member ng justices sa mga division, pero yung case load parehas pa rin, tuloy pa rin. Kailangan, and then once jurisdiction is acquired kasi kailangan tapusin yung jurisdiction at saka desisyonan na yan sa dulo, whether guilty or not guilty. So ako, Manong Ted, hindi ko masyadong pinoproblema yon. Okay. Yung pagmana ng pagtawid sa June 30, para sa akin madaling issue, kayang isurmount yung issue. Ang aking main point ngayon is yung kautusan ng Constitution sa Senado na umpisahan agad ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Yun ang sa tingin kong nalalabag. Pagka June 2, February 5 yan pinail, June 2, March, April, May, 4 na buwan. Hindi na yun sumusunod sa utos ng Constitution, nakilusan agad, isunod agad ang paglilitis. Opo. 5 kayong abogado in the Senate ngayon po, di ba, sa 19th Congress, Senator? Opo, 5 na lang po. Opo, 5 na lang po kayo. Ngayon, si Senator Chis, ihiwalay na po natin. Yung pong 3 pang abogado, ano ang pananaw dito? Inyo ba sila nakakausap? Kasi yung 3 yun, Ted, they belong to the majority. Ayoko nang pumausap ng personal sa majority kasi kausap ko na si SP. Kami na ni SP ang nagdedebate eh. So, ang assumption ko, siyempre, si SP, bago naman siguro siya magsalita, kinakausap na niya yung members ng majority niya para back upan yung sinasabi niya, yung position niya, alam niyang may backing kanyang kasama sa majority. So, at least, ayokong talunan si SP at dumiretso ako sa members ng majority. Obligasyon na niya yun. Hindi ko
hindi dapat sa akin yun. Minority po ako eh. Ako yung minority leader. Opo. Ang kausap ko lang si Senator Risa Ontiveros. Opo. Pero di pa sa usapin pong ito, pwede na ho natin this will transcend the issue of majority-minority simply because this is, kaninyo, di ba? Ang pinag-uusapan na po natin dito ay constitutional provision on your obligation. And, Correct. Opo, go ahead, sir. Correct. At naisulat ko na rin naman yan. Sinulat ko naman kay SP Cheese, na-cover naman ng media. Ako'y magugulat kung meron tayong kasama sa Senado na sasabihin niya, ay wala akong kaalam-alam sa issue na ito. So, alam na nila yan. Ngayon kung sang-ayon sila sa position ng minority, sana na sabihan na nila si Senate President. Pero nung kami nag-usap ni Senate President, binisita niya kasi ako sa Marikina. Yan yung pagkatapos nung pinablish na niya yung schedule niya. Tinanong ko siya, Senate President, can I make the assumption that itong linabas mo na mga detalye, may kalendaryo ka na, meron ka pang ibang mga proposed ideas, ito ba ay nakonsulta mo sa majority? Ang sabi niya sa akin, tama yung assumption mo. So, gano'n na po yun. So, let it be. Let it be. So, alam ko na kumpiyansa at malakas sa loob ng Senate President kasi nakonsulta na niya yung kanyang posisyon sa kanyang grupo sa majority. So mukhang gano'n na nga, Ted, ang nangyari. Kaya walang nagbago. Suportado naman pala ng majority kahit yung original position or opinion ni SP Cheese. So siguro, ako tuloy-tuloy lang ipapaliwanag ko yung aking posisyon hoping na merong magbago ng isip. Lalo na ng member ng majority sa Senado ngayon, yung member ng majority ngayon. Kasi nasayang na yung isang buwan, so pwede pa tayong ma-save natin mga 3 buwan pa. O pwede pa natin ma-save yan. Save, anong meaning ko ng ma-save? Yung magamit yung oras pa, na maumpisahan na yung mag-convene na kami as a court, tapos pasagutin na yung impeach official, pasagutin na yung mga prosecutor, and then pag matapos na lahat ng preliminary motions o preliminary matters, malay mo, makaumpisa ng trial, yung presentation of witnesses and evidence. Sa totoo lang po naman din, kaya itong tapusin naman talaga at yung pong panahon ng due process na ibibigay po sa magkabilang panig, kaya pong maibigay hanggang at least by June 29. June 30. June 29, tama. Kasi alanganin yung June 30, tanghali. Opo, di ba? Di po ba? Tama po yun. Pero yun na nga, ang nangyari ngayon, sa debate lang natin sa meaning ng fourth read, naubos na 1 buwan. Tapos isang buwan na. Okay. Senator Coco, ano ang pwedeng na lang talaga na maasahan natin dito na maging daan para maobliga ang Senate President at saka ang majority ng mga senador na magsimula na po nitong prosesong ito habang kayo'y naka-recess? Ano mga posibilidad? Kailangan mabago yung pananaw at paniniwala nila. Kasi nagsusubscribe talaga sila siguro at least si Senate President, alam ko, but yung iba, hindi ko kasi talaga kinakausap, nagsusubscribe sila, most likely, sa idea nga na kailangan naka-legislative session kami. Special man or regular, but it must be a legislative session. Yun ang hindi ko makuha Hindi ko mag-get sa legal basis na bakit napako sila ron sa ganung posisyon So, dahan-dahan na lang siguro, sana may time pa, pero kailangan magbago po isip nila. Kailangan ma-release nila ron sa ganung pagkakaintindi sa Constitution. Tapos kung magbago isip nila, then they will now be open to convene the Senate as an impeachment court. Doon po sa usapin yung Supreme Court petition ng isang abogado para po sa mandamus petition po. What do you think? No comment na ako doon kasi pending in court yun. Pero bakit naman yun ba? Kung dapat kumilos kami out of our understanding of what the Constitution is directing us or is instructing us to do. Hindi yung na may nag-petition pa. Kaya ngayon ang sinabi ko, yung this is a free country. Kung hindi kami gumalaw, pwede kaming kasuhan. Natatakot naman ang CSP na kung gumalaw naman kami naman ay kakasuhan. Kahit anong gawin namin, may posibleng may kaso. Mas maganda pa rin
na yung kaso against us ay pinipigilan kami sa aming paggalaw, sa aming mabilis na paggalaw. Mas pangit yung nangyayari ngayon na yung kaso dyan ay gigisingin ang Senado na gumalaw. Hindi maganda yun. Opo. Ano po yun? Duly noted, ano po, yung binabanggit yung katalinuhan dito po sa better na kayo ay pinahihinto sa ginagawa niyong responsibilidad at tungkulin kaysa naman sa kayo po'y inuobliga na magtrabaho kumbaga sa inyo pong tungkulin. Correct. Opo. Senator Coco, doon sa usapin ng Supreme Court petition kaninyo, ayaw niyo na magkomento. Again, yung pong kailangan ba talaga dito magpatawag ng special session si Presidente na lang para po ma-break yung impasse? Yan, papasok ka kung gagawin niya, papasok tayo doon sa theory ni Senate President na kailangan naka-legislative session kami. Sa akin, hindi kami kailangan naka-legislative session. Pero kung naka-legislative session kami, wala naman din akong reklamo kung itakil ang impeachment kasi legal naman yon, okay naman yon, accepted nga yun eh. Yan na nga yung common na pagkaintindi. Pero sa akin nga, hindi kami kailangan tawagin into a special session at hindi rin namin kailangan hintayin yung petsa ng aming regular session, resumption, sa June 2, pwede na kaming kumilos ng mas maaga kasi nga this is a non-legislative function of the Senate. The Senate is a court. Ngayon, bakit hindi maganda yung isasali pa natin ang Presidente na magtawag ng special session? Kasi ang Presidente himself, the position of the President is also impeachable. So, imaginin mo yung situation na nangyari ngayon ito, pero yung ini-impeach ay Presidente. Tapos sasabihin natin, hindi namin makilusan kasi kailangan namin yung Presidente magtawag ng special session. Mangyayari ba yun na yung taong na-impeach siya ang tatawag ng special session para ma-impeach na siya, dahil excited na siya sa kanyang impeachment na kaso? So yan po yung illustration talaga na hiwalay po talaga ang legislative function ng Senado at sa kanyang function na korte. Wala dapat involvement ang Presidente rito kasi nga pati ang Presidente ay impeachable official. Opo. Klaro po yun, Senator. Sa panghuli na lang po, bago itong tanong din po ni Chacha, doon po na lang sa mga pagderechahan na lang po na usapan na talagang, sabi nga po nitong mga nag-aanalisa dito sa mga pangyayaring ito, na hindi, kahit na ano pang sabihin mo dyan, hindi yan kikilos. Kasi number one, yung mga kumakandidato ngayon, re-electionista, baka maapektuhan ang boto ng Mindanao. One. Pangalawa, gusto daw ni SP Escudero na naandun pa rin yung amor sa kanya ng higit sa majority kasi nga carry over siya sa 20th Congress at gusto pa rin niya masiguro na siya ang pipiliin na majority para maging SP. What do you think? Well, yung mga nangyayari sa utak ng mga kasamahan ko sa Senado, siguro mas malalaman natin ito kung sila interviewin natin. So yung mga kandidato, pwede nga silang on the campaign trail, yung mga kababayan natin, siguro kasama na yung mga media practitioners. Pag ma-encounter ninyo sila, pakitanong na lang sila. Ano ba problema at bakit imbis na unahin yung obligasyon namin under the Constitution, mas gusto pa nilang magkampanya? Sa akin kasi mali yun, dapat isinantabi na yung pagkakampanya, comply with the duty under the Constitution. Kasi duty na ito obligasyon na po ito. So tanongin na lang po sila. Pero siguro mahirap din yung tanong mo, Manong Ted, kasi double-edged sword din ito So kung meron lang nakatingin sa isang akala niya, ito lang yung posibleng resulta. Iba't iba po ang posibleng resulta rito. Kaya nga, sabi ko, gumawa kami ng politics-free decision-making. Politics-free. Huwag natin isipin kung sino ang magwawagi, whatever. Basahin lang natin yung Constitution, mga senador, comply with their obligation, mag-trial tayo, tapos pagdating naman sa trial, pwede ka naman mag-guilty, pwede ka rin mag-not guilty. So, di ba? So, kung wala naman talagang ebidensya, magiging patas naman tayo o fair sa pagtrato sa impeached official. Pag walang ebidensya, definitely not guilty. Pero pag meron namang ebidensya,
dapat naman, obligasyon din natin bilang mga patas na mga tao na entertainin din natin na guilty yung impeached official. So, that is the politics-free thinking. Focus lang muna tayo sa konstitusyon, sa po yung verdict. Saka na yun kasi inilitis yung verdict. Hinihintay yung ebidensya bagong verdict. Pero yung sabi ng konstitusyon, simulan na agad yung paglilitis. Opo, ito po ang pahabol na tanong ni Chacha. Go, Cha. Senator Coco, mukhang suntok sa buwan, nasagutin po ni Senator Chis Escudero yung tanong na yun ni Sir Ted. Pero kayo, your stand, sa tingin niyo po ba may kinalaman sa posisyon ni Senate President Chis Escudero kung bakit naantala na ang impeachment trial sa Senado? Masyadong mahirap yun na mapursi niya kung sino yung mga members sa 20th Congress sa Senado. Mahirap mapursi, tapos mahirap din mapursi na sa akin ito boboto, susuporta bilang Senate President. Ako actually, pinapakinggan ko pronouncement ni Senate President Chis Escudero. Lawyer din naman siya. He subscribes. Ako, kumbinsido ako na he really subscribes to that school of thought. Yung kampo ba? Yung kampo na yun na ang point nila na kailangan naka-legislative session ang Senado, ang Kongreso, bago makakilos ang Senado bilang impeachment court. Doon sila napako eh. Ayun ang, para sa akin, yun ang pinaka-critical na pagkakamali nila nung na pinako na nila sa sarili nila sa ganung paniniwala. Di wala na talagang choice. It's either special session called by the President or resumption of regular session on June 2. So, mali yun kasi pang Article 6 na thinking yun eh. At kaya nga sinasabi ko, ang impeachment nasa Article 11. Kaya wag tayo mapako sa Article 6 na thinking. Article 11 kami mag-focus. So, yan na lang po. Ayoko nang bigyan ng mas political na motivation. I think he really subscribes to this other idea na sa tingin ko madali namang madaling ma-refute yung position nila eh. Oo. Sige. Okay, sige po. Last na lang po, Senator Coco, bago po namin kayo bitawan. Dahil po dito sa pagkakaantala na ito, sa tingin niyo po ba'y naapektuhan na yung kredibilidad ng Senado sa gagawing impeachment trial? Sana hindi. So, only a survey can tell us kung naapektuhan ba yung kredibilidad ng Senado. Pero sana hindi kasi naman kung makikita nila, medyo high level itong aming debate. It's really a debate on principles on how to interpret the Constitution. At kaya nga sinasabi ko kanina na para sa akin klaro sa isip ko na talagang out of sincerity, lawyer's interpretation niya, doon siya talaga sa kabilang kampo. Ako naman, political free analysis, lawyers interpretation din, dito naman ako sa kabilang kampo na hindi kailangan naka-legislative session kami. Kahit ngayon, kahit bukas, kahit next week, pwede na kami mag-convene as a Senate Impeachment Court. Okay, klaro po yan. So, Senator Coco, kami po ay muling i-istorbo sa inyo kasi naniniwala po kami na sa ganito pong uri ng talakayan, baka naman po tayo makatulong din na magkaroon po ng, ng kahinahunan ang lahat sa pananaw na binabanggit po ninyo na dapat talaga hindi na po mag-atubili ang Senado na simulan na kaagad ang proseso. Yan po ang ating pong panawagan. Huwag po tayo magsawa po sa kakapaliwanag, Senator Coco. Tama po, dahil sa tingin ko nasa tama tayo. Salamat. Salamat, Senator. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.